Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magmalasakit sa may sakit ang bawat isa at ang mga kapamahalaan. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Yan. Ayon po dito kay Apostol San Mateo Kabanata 15, talatang 29 hanggang 31, ito po ang mensahe. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling ito. Na mga tao nang makita nila nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakikita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Patuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 1, talatang 33 hanggang 34. Ito po ang mensahe. Paglubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo at nagkatipo ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaan magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 7, talatang 20 hanggang 23. Ito po ang mensahe. Pagdating nila kay Jesus ay kanilang sinabi, pinaparito po kami ni Juan Bautista at ipinatatanong kung kayo ang paririto o maghihintay pa kami ng iba. Na mga sandaling yon ay maraming pinagaling si Jesus, mga pinahihirapan ng mga karamdaman at inaalihan ng masasamang espiritu. Pinagkaloob niya makakita ang mga bulag. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ng mga pilay. Gumagaling ang mga ketongin. Nakarinig ang mga bingi, muli nabubuhay ang mga patay, at pinangangaral sa duka ang mabuting balita. Mapalad ang mga taong hindi nag-aalingan sa akin. Ipagtutuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 16, talatang 9 hanggang 12. Ito po ang mensahe. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakipagkaibigan ng kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito yung maitatanggap sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung kayo ang mapagkakatiwalaan ng kayamanan ng iba, sino magbibigay sa inyo ng patalagang para sa inyo? Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos sa maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, at banal na Espiritu Santo. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa tema ng magmalasakit sa may sakit ang bawat isa at ang mga kapamahalaan niya. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo na na tayo ay magkaroon ng malaking pagmamalasakit para sa ating kapwa, na sila ay gumaling sa kanilang mga karamdaman at sila ay lalong-lalo na yung ating kapamahalaan at hindi
hindi tayo maging sanhi ng pagkakasakit nila o maging sanhi tayo ng ikapapahamak ng ating kapwa para sila ay magkasakit o mapahamak sa anumang uri ng sakit. Yan. So ngayon ay nais ng ating banal na Panginoon Diyos ng pagmamalasakit natin sa kapwa gaya ng ginagawa niya sa atin, partikular sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon sa Kristo nang isugo niya ito na lahat ng may sakit ay pinagaling niya. Gumawa siya ng kababalaghan, lalong-lalo na doon sa mga karamdamang hindi na kaya pa ng medisina, kagaya ng pagpapagaling ng mga bulag, mga pilaya, mga ganyan. So lahat yan ay binigyan niya ng pagpapala na makakita, makalakad, yung mga sakit ng mga talagang non-curable, pinagaling niya. So tayo ay yung pagmamalasakit niyan ng Panginoon Jesucristo sa kapwa-tao, sa mga tao ay pinakita ng ating banal na Panginoon Jesucristo. At pinakita ng Diyos ang pagmamalasakit niya. So kaya tayo ay magkaroon ng malaking pagmamalasakit, pagmamalasakit sa ating kapwa-tao na yung kanilang mga, kung sila ay magkakasakit, sila ay matulungan natin na magkasakit, lalo na yung ating pamahalaan, na yung mga tao ay alagaan niya para hindi ito magkasakit at magampanan niya, tukulin niya na ito ay mapagaling sa kanilang mga karamdaman. So dapat yung ating mga kapal na isa pangunahin na ito ay mga ngalaga ng kalusugan ng kanyang sambayanan. Tayo sa ating family, sa kapwa-tao natin, magpalasakit tayo kung meron sila ay may sakit, nagkakasakit, o dapat binibigyan natin sila ng medical attention para sila ay gumaling sa kanilang karamdaman. Sapagkat yung investment natin sa kalusugan ay napakahalaga sapagkat everybody, tayong lahat ay nagtutulungan sa iba't iba nating mga industriya. So ngayon ay kung halimbawa ang lakas panggawa ay mababawasan dahil sa sakit, for example yung pandemic, kung nagka-pandemic wala, di ba, down ang lahat. So mahirap ang pamumuhay kung may sakit. So kaya kung malusog, mataas ang produksyon. Kung malusog, buhay ang ekonomiya. Ngayon kung may sakit, lahat nag-iiwasan, hindi gumagawa, hindi gagana ang produksyon kung may sakit ang iyong empleyado, di ba? Kaya dapat ay hindi porke isa lamang yung empleyado mo nagkasakit, bali wala na siya, bahala ka na, mamatay na lang, matipong ganon. Lalo yung pamahalaan, ay halimbawa bahala na yung mga tao, pakialam mo siya kung magkasakit, kaya mahalaga. Meron kaming gagamitin ko sa ibang serbisyo itong pera ninyo mga tao, hindi para sa inyong mga sakit dyan, parke po mga ganun. So dapat ay isa sa mga pinagtutuunan ng ating pamahalaan yung pangalaga syempre ng kalusugan ng kanyang mamamayan. It's the best na dapat ay tinitingnan sapagkat mahalaga yung buhay ng tao, so dapat ay pangalagaan niya yung kalusugan ng tao. Like what Jesus Christ did, pinahalaga niya ang buhay ng tao na hanggang sa patay binubuhay niya. Yung mga sakit binibigyan ng pagkakataon na makapagbago at sila ay makapamuhay na normal, gumaling yung karamdaman, at lalong-lalo na yung mga non-curable diseases or mga inborn, ika nga, or mga umabot sa ganong kalagayan ay mapalaya niya sa sakit na sila gumaling. Yan. Kagaya ng halimbawa yung ganyan kasi usually tinitingnan ng mayroon tinitingnan din ng ating sinasabi ng Panginoon Jesucristo na sila ay binibihan ng diablo, ng demonyo kapag ikaw ay may sakit. So ang sakit na yun ay binibigay ng demonyo kapag ikaw ay mayroong malalang mga sakit. So ngayon kapag ikaw ay pinapalaya ng ating banal na Panginoon Diyos sa mga ganyan sakit yung mga tao. Kaya kung tayo magkakasakit, kailangan pagsisisihan natin yung mga kasalanan natin at mananampalataya tayo para gumaling tayo. Mabigyan tayo magkakataon na bago meron kasi mga sakit hindi na gumagaling. Yan. Kaya kapag para hindi tayo mabigyan ng sakit ng mga demonyo o tayo ay bihagin sa ganyang mga bagay, tayo ay manampalataya ng lubos. At syempre sa pamumuhay, paano ka bibigyan ng sakit ng demonyo? Hindi ka basta minadyo kung magkasakit lang, kundi baka bisyo yan, iba't ibang mga bagay para magkasakit ka. Kaya kang iba't ibang mga bagay na hikayatin yung makalaman na bagay for ting na ikaw ay magkaroon ng sakit.
or else somebody else talaga ito bibigyan sa sakit ng demonyo para ikaw ay para ikaw ay sumukin sa iyong pananampalataya, kagaya nung nangyari kay Job. Tinanggalan ng kayamanan, pinagkasakit. Yung mga ganun mga bagay na ginagawa ng demonyo sa isang tao, kaya tayo maging matibay sa ating pananampalataya. Kaya ito ang mensahe ng ating mahal na Panginoon Diyos, na sana ay kayo ay nagabayan na naman ng mabuting balita. At yung ating mga kapamalaan nga pala, no, kayo ay mapagkatiwalaan o ang bawat isa nila mga pamalaan, no, mapagkatiwalaan kayo sa kayamanan na inyong pinamamahalaan, na ito ay pamahalan nyo ng mabuti, at hindi ninyo ito gamitin sa iba't ibang mga bagay na naging unfair kayo sa inyong kapwa-tao. So gamitin ninyo ito na para makipagkapwa-tao, makatulong tayo sa ating kapwa-tao. Yan na lang sa ating banal na Panginoon. Lalo na yung pamalaan na ikaw ay makapaglikod ng lubos. Kagaya nga ng ating mga nakaraang mensahe ng banal na Panginoon Diyos, na ikaw ay matutong maging matulungin ka, sundin mo yung nais ng banal na Panginoon. Yung pagtulong ay mahalaga, lalo kung ikaw maglilingkod sa pamalaan, yung paglilingkod ng pamalaan, magagawa mo na dahil matulungin ka sa mga ganang mga bagay. So yun, at sana ay kayo ay naliwanagan na naman, at sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Bible Lights promotion. So at kayo ay magkaroon malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual, at patuloy niyong pakinggan sa pakinig ng mabuting balita. At itong mabuting balitang ito ang siyang gagabay sa inyo para sa inyong kaligtasan spiritual, sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo. Sapagkat ito ang nais niya na manampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo, o paidaling tayo sa Kanya sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Yan. Pagtarima sa mabuting balita at pananampalataya sa Panginoon Diyos under His kingship. Ngayon ay muli sana maliwanagan na naman tayo ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Sana patuloy tayong kabayan ng kanyang paliwanagan, ng kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yeah. At kayo ating mahikayat at mabuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Cristo. At doon sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa dyan. Doon sa mga iba't ibang reliyon. At may iwasan natin yung sigalutan, mga hindi pagkakaunawaan na nauwi sa karahasan at mga digmaan. Pagkos ay kung nagkakaisa tayo sa Interfaith Unity, makagagabay tayo ng kapayapaan, pagkakaisa sa bawat community, individual community, sa bawat mga bansa. Yan. Pagkakaisa sa bawat lahi, lipit. Yan. So hindi ngayon nagkakaroon ng mga tunggalian sa bawat mga paniniwala, either you are a believer or not. Ay nagkakaisa tayo sa Interfaith Unity to see our views, at hindi tayo nagkakaroon ng conflict in our faith. Yan. At doon sa CBCP and Vatican, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagpupuri. Isang katauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, sa ating paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos, at gayon din sa banal na Panginoon sa Kristo, ay sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan. At sa pagbabahagi ng mabuting balita, lalong-lalo na sa paggabay natin sa mga pamalaan, at kayo ay maliwanagan at tumalima sa mabuting balita, at mabuklod kayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At doon sa mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo yung karapatang tao, magpayar kayo ng patas ng hustisya. Sa gayon, makikinabang at makapumuhay ng mabuti ang inyong mga mamamayan. At sila ay higit ay mga pananampalataya ng mapayapa, maunlad sa ating mga Panginoon. Magandang hapon sa inyo lahat at God.